ng sambayanan ay ramdam na ramdam dahil ngayong umaga ay nakikita natin ang pagdagsa ng totoong mukha ng taong bayan ng buong Pilipinas. Andito tayo ngayon sa labas ng Senado dahil upang itakwil ang kasamaan ng 12 traidores na nasa loob. Nakita ninyo mga kababayan, pilit nilang pinapaluktot ang saligang batas, pilit nilang gustong isaksak sa utak ng mamamayang Pilipino na tama ang kanilang naratibo at mali ang pamumuno ni Cayetano. Iuusok ni Will Gatchalian ang pagiging Senate President pro tempore. Ako po ay nagpapaalala sa lahat ng empleyado ng Senado. Marami po dyan mga abogado rin. Alam niyo, kapag illegal ang utos sa inyo, kayo ay hindi dapat sumunod. At kapag kayo ay sumunod, magkakaroon kayo ng pananagutan sa batas. Kung pwede bang magmula? Pero dahil sa ating respeto at paggalaw sa iba nating mga kababayan na nandito ngayon, ngayong araw na ito, ipinapangako ko sa inyo na hindi muna tayo magmumura. Pero ang galit ng sambayanan ay ramdam na ramdam dahil ngayong umaga ay nakikita natin ang pagdagsa ng totoong mukha ng taong bayan ng buong Pilipinas. Mabuhay Pilipinas! Nandito tayo ngayon sa labas ng Senado dahil upang itakwil ang kasamaan ng 12 traidores na nasa loob. Mga kababayan, malinaw na malinaw, nais nilang pigilan ang blood control scandal na patuloy na nagbibigay ng galit sa sambayanang Pilipino. Tama! Maraming mga kababayan, ang ilan sa atin sa mga kasamahan natin nandito ngayon, kaya kayo nandito, ay maaaring lahat tayo ay biktima ng blood control. Tama po ba? Tama! Konting ulan lang, nandyan lang baha. Konting bagsak lang ng ulan, ang ating mga gamit, ang ating mga arierian, pati ang ating ikinabubuhay ay pinapahinto ng baha. Bakit may baha? Kaya may baha dahil ang pondo para mapigilan ang pagbaha ay ninakaw ng 12 senador na nandito ngayon sa loob ng Senado. Ang pinatawag Brother President na Jose Judas. Nakita ninyo mga kababayan, pilit nilang pinapaluktot ang saligang batas, pilit nilang gustong isaksak sa utak ng mamamayang Pilipino na tama ang kanilang naratibo at mali ang pamumuno ni Cayetano. Bakit? Dahil gusto nilang pigilan mga kababayan ang pag-iimbestiga sa blood control. Hamakin ninyo, ngayon pinakikialaman na tayo ng executive branch. Nawawala na po ang ating demokrasya simula nang dinampot ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya mga kababayan, kami po ay nananawagan kasama natin sa ating mga kapulisan na pinapasahod ng taong bayan. Hayaan ninyong magtibon ang mga mayang Pilipino. Hayaan ninyong maglabas ng galit ang bawat isa sa amin. Dahil ito ay para rin sa inyo. Ito ay para sa demokrasyang pare-parehas natin pinaglalaban sa ilalim ng umiiral na saligang batas ng konstitusyon ng Pilipinas. Tama! Again, Brother President. Kaya mga kababayan, manatili po tayo sa ating mga kinaroroonan. Patuloy tayo magparami sapagkat pag nagpatuloy ang panunupin ng ginagawa ng mga demonyong 12 senador, taong bayan ang huhusga! Taong bayan ang huhusga! Taong bayan na ang huhusga! Taong bayan na ang huhusga! Kaya mga kababayan, patuloy po tayo magparami. Ito na ang simula ng gusto natin pagbabago. Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat!
kay Brother Placido Pilosopo. Ayaw niya ng Placido Domingo. Yes. Dahil ngayon ay Webes pa lang. Okay. Okay, Brother Vince, nakahantay na siya. Okay. Ang susunod po nating speaker ay isang veteranong abogado na nagmula sa Las Piñas. Wala na po nating patagalin. Walang iba. Ay, Muntinlupa. Sorry, Muntinlupa. Walang iba kung hindi si Atty. Biyong Gary ng PDP Laban. Tony Garin ng PDP Laban Metro Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Na nakakapagpaalam sa damdamin ang presensya ninyo. Alam niyo kahapon, may mga clowns doon sa Senado. Bakit po? Sinabi kong clowns. Nag-elect sila ng Senate President pro tempore. Ano ba? Alam niyo, meron kaming dictum sa batas. What is illegal from the very beginning is illegal up to the end. Okay. Pinanahawakan nila yung 1949 case. Yung pong Apelido versus Franco. Sapagkat ang provision po ng batas doon by the majority of the members. Ano ba? Dito po, yung Apelido versus Franco na yun ay inilibing na, ibinauna sa hukay ng 1987 Constitution. Kaya hindi na po pwedeng gamitin yun. Bakit? Ano po ba ang sinasabi doon sa Article 6, Section 16, Paragraph 1? The Senate shall elect its officers by its own members. So, ibinibing na po ng 1987 Constitution yung sinasabi nila na Apelido versus Franco. Ngayon, niyunisok ni Wilga Chalian ang pagiging Senate President pro tempore. Ako po ay nagpapaalala sa lahat ng empleyado ng Senado. Marami po dyan mga abogado rin. Alam ninyo, kapag illegal ang utos sa inyo, kayo ay hindi dapat sumunod. At kapag kayo ay sumunod, magkakaroon kayo ng pananagutan sa batas. Maliwanag na maliwanag po ang sinasabi ko. The Senate shall elect its officers by all of its members. Ano po? Ng lahat. 24. Ibig sabihin, majority ng 24 dapat 13. Meron pong kasunod na provision yun. Ano raw ang mga i-elect na officers? Pakinggan po ninyo. Senate President, Senate pro tempore, Senate President pro tempore, Sergeant at Arms, at Secretary of the Senate. Apat po yun. Nag-elect sila nang wala namang majority by all of its members. Ibig sabihin, yung mga posisyon ay void from the very beginning. Wala kahapon yung void. So, Bugos, akin po sinasabi sa lahat ng empleyado ng Senado, magkakaroon kayo ng pananagutan kapag yung void na utos na yan ng mga void officers ay inyong sinunod. So mga kababayan ko, maliwanag po ito. Yung sinasabi ng Tagawangpul University. Tagawangpul University, ano po? One bull. Sinasabi niya, Apelido versus Franco. Ay nako, 1949 pa po yung kaso niyo. Nilabog na. Yun, ay nilibing na. Ano ba? Nilibing na ng 1987 Constitution. Yun. At sinasabi, by majority of all its members. Ibig sabihin, kung 24, dapat 13 ang mag-i-elect. Mga mahal ko, kababayan, sana nagkakaintindihan na po tayo. Hindi po pala Atty. Garin, total nandiyan ka na abogado. Para ma-educate po kami lahat dito na hindi
masyadong marunong sa batas. Paano kung hindi pa magdesisyon ng Korte Suprema at igigihit nila 12 kami, 10 kayo, kami ang masusunod? There is a usurpation of authority. Because hindi mo pwedeng baguhin yung provision ng konstitusyon. Maliwanag na maliwanag eh. Ano po? Una-una sinasabi nila, Apelido versus Cuenco. Kasi yung, alam kasi, nung matandang Tagawambul University, ano po, 1949, actually, yun nga lolo niya na parusahan ng Supreme Court eh. Ano po? Anyway, yun po, batas na yun, ano po, decision ng Supreme Court, yun po ay wala ng effect na yun. Sapagkat ang konstitusyon po ay nagsabi na, majority by all its members. So kung 24, 13, ano ba? At sinabi pa rin po, 4 ang pwede i-elect. Senate President, Senate President pro tempore, Sergeant at Arms, at saka Secretary of the Senate. Hindi na po ako magpapahaba. Maraming salamat po sa inyo. At ipagpatuloy natin ang ating pagpaglaban para sa tunay na demokrasya ng ating bansa. Maraming salamat, Atty. Karim, sa inyong mga pananaw.